Hello guys! So isang busy day na naman sa araw ng konyang dito sa Hong Kong. So umaga pa lang nagawa na ako ng almusal. So yung boiled na corn ay para sa alaga ko. At ito naman ay isang fertilizer para sa aking mga tanim. So yan na yung uh, saging na may tubig lang. Balat ng saging actually. So ngayon nga ay naglilinis na tayo kasi kailangan maglinis muna sa baba bago papanik sa taas para laban naman yung mga damit. So after ko magawa yung aking trabaho ay ako ay mamamalengke at mag-iikot-ikot. So ako ay gumamit ng bus this time. Nung malapit na ako sa lugar na aking pupuntahan ay bumaba na ako. So ito nga pala ay kukuha ko ng bagong uniforme ng alaga ko kasi ang bilis niyang tumangkad. Alam niyo ba? Dito nga pala sa Hong Kong guys, pag ikaw ay domestic helper, kailangan mabilis din ang pag-iisip mo pag may mga utos ang amo mo. Katulad nito, hindi ko alam yung pupuntahan kong lugar, pero binigay niya lang sa akin yung Google Map. So ako nang bahalang humanap dyan kung saan. So finally, nakita ko nga yung lugar na aking pupuntahan. Ito yung tailoring shop kung saan ako ay magpapagawa ng uniform ni Colette. So, after ilang minuto ay nakuha ko na rin yung aking na-request na dress para sa aking kulit. So, syempre pa, since maaga pa naman at walang gagawin sa bahay, wala nga akong kasama, ano pa nga ba ang gagawin natin kundi umikot sa downtown? So, nag-ikot-ikot lang ako dyan. Tingnan ko kung ano yung pwede kong mabili. Kung may pambili, bibili. Kung wala, hindi wala. So, ayun nga pala yung McDo. Nakita nyo dito guys, marami ditong bilihan ng mga diamonds at mga gold. Ayan. Actually, hindi ako ganun natigil sa harapan yan kasi nahihiya ako. Baka mamaya tanungin ako, wala naman ang pambili. So, yan guys, dito legit talaga yung mga diamonds dito. Ayan, nakita nyo, nagkikintaban. Tigan nyo, grabe no? Mga prices niyan ay nasa mga 40 plus HKD pataas. So, kung times mo yun sa 7, so magkano yun? Around 300k. O, diba? So, yun yung mga simple lang. So, dito naman yung bilihan ng mga sabon kung saan dyan ay mura. Dyan din ako minsan nabili pag ako ay nagpapabagay. So, dito, umikot-ikot lang ako dyan kasi meron akong bibili. So, after nyan, fast forward na tayo, kinanghapunan. After kung maganda ng pagkain, ay meron palang iuwing pagkain na niluto yung alaga ko. Wala. Alam niyo ba yan guys, niluto nila yun sa school. Sa home economics nila, di ba? Galing. So sabi niya, magluto lang daw ako ng para sa akin at yung kanya ay kakain siya nitong kanyang inuwi. So syempre, nakihati pa rin ako para matikman ko yung luto ng aking kulit. Imagine nyo guys, nung dumating ako dito, magti 3 years old pa lang siya. Ngayon, marunong na siyang magluto. So ito nga pala yung niluto ko para sa sarili ko. Yung hipon na buttered shrimp. At nakihati na lang ako dyan sa kanyang stir-fried na udon. Kumbaga sa atin parang pansit malabon. Hindi, parang pansit canton yun. Okay, fast forward na tayo. The next day ay namalengke naman ulit ako at ako ay nagpunta dito sa Welcome para bumili ng mga anik-anik. So, pakita ko lang sa inyo yung mga bibili dito sa loob ng Welcome. Sa atin parang pure gold. Yun, ganun ang style niya. So, ito nga pala yung pumpkin na galing ng Japan. Actually, ito ay nakapagluto na kami niyan. Ginamit namin sa barbecue and then ang ginawa ko ay tinabi ko yung buto. So, mahilig ako magtabi ng buto, guys. So, kung ako ay uuwi ng Pilipinas, sa gustong humingi ng buto, bibigyan ko kayo. So, ito naman yung kamote. So, kung di ako nagkakamali, itong kamote nito ay galing ng Korea. Kasi makita nyo naman yung letterings, yung mga fonts niya ay Korean. So, ito naman ay Indonesian. Indonesia na maganda tong gamitin pag magba-barbecue. So, ito rin, Indonesian din yan. Yun yung brand na binibili namin ni Amo. Pag gusto naming mag-barbecue at meron kaming iihaw na kamote.
So, ito naman yung mga longgan. Oh, may mga, ayan. Pag may mga yellow tag, ayan ay naka-sale. So, syempre, maging maingat din sa pagbili ng mga sale kasi karaniwan dyan is merong mga pulong. So, kung tingin nyo, hindi naman kayo lugi, bilhin nyo na. So, ito naman ang ating pinagmamalaking pinya. Dole pineapple. So, nakita nyo yung price, $2.40. So, 20 ang isa. So, around, nasa 150 ang isang piraso. 150 pesos kung i-convert nyo. So, namasyal din ako dito sa bilihan ng mga sa pwesto ng mga ice cream dito. Pero hindi naman ako bumili. So, dito naman yung mga dessert. So, ayan yung ginagamit ng alaga ko na roti. Yung parang satin na pancake. So, ganyan ang aking daily life dito sa Hong Kong, guys. Kung merong kailangan i-grocery, sinasabayan ko na ng pamamasyal, window shopping, para naman malibang-libang. Lalo na ngayon, lagi ako mag-isa sa bahay. Wala ako ganong ginagawa. So, for today, yan lang muna ang masishare ko sa inyo. Ang isama kayo sa aking pag-window shop at sa aking daily vlogs dito sa Hong Kong. So, yun lang guys. Salamat ulit sa panonood. Sana lagi nyo akong samahan kasi sa gantong paraan ako'y nawiwili. Malay nyo, pagdating ng panahon, magkaroon na rin tayo ng sahod sa aking Facebook account at sa aking YouTube channel. So, pag dumating yung time na yun, huwag kayong mag-alala. Aalalahanin ko kayo at babahagingan ko kayo. Sana dumating yung time na yun. Kasi marami na naman naging successful. Kahit ano lang tayo, simpleng vlogger lang tayo. Tsaka sa akin, ang purpose ko naman ito, syempre hindi naman habang buhay na nandito sa Hong Kong, diba guys? Darating ang time, lilipat naman ako sa Japan. Malay nyo, o sa Europe, diba? At least yung mga memories dito sa Hong Kong ay na ano ko siya, na keep ko, diba? O yun lang guys, bye-bye na. Salamat sa panonood.